Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natuwa si Vera nang tumunog ang buzzer na naghuhudyat na recess na. Nagkaingay na ang mga kaklase niya. Kanina pa siya nakakaramdam ng gutom. Hindi kasi siya gaano nakakain ng almusal dahil sa pagmamadali. Hindi pa siya tapos mag-almusal nang tumapot ang school bus sa bahay nila. Kinuha niya ang pink na Hello Kitty lunchbox sa ilalim ng desk niya. Nang buksan niya ang lunchbox, sandwich na lamang ang naroon. Wala na ang thermos na naglalaman ng orange juice na ipinabaon ng mommy niya. Tumingin ulit siya sa ilalim ng desk. Wala talagang naliligaw na thermos doon. Tumingin siya sa paligid. Ngunit wala ang ganoong klase ng jug. Paano kaya nawala iyon? Samantalang ang mommy pa niya ang naglagay niyon doon. Teacher, nawawala pong juice ko. Sumbong niya sa guro nila. Hindi niya alam kung narinig siya ng teacher niya o nilunod lang ng ingay sa paligid ang boses niya. Tumalikod na kasi ito at lumabas na classroom. Eto na lang baon kong juice ang inumin mo, Vera. Ang kapitbahay at kaklase niyang si Orlan Bonifacio nagsalita. Nang tignan niya ito ay isang red tumbler na puno ng juice ang iniaabot nito sa kanya. Nagtaka siya kung bakit bumait yata bigla rito. Dati-rate ay alaga siyang buskahin at tinisin nito. Pang-iinis na kung minsan ay pinapatulan niya. Sa katunayan, kinder pa lang sila noon ay naipatawag na sila sa office ng administrator ng preschool na pinasukan nila. Sinapa kasi niya ito sa muka at nagdugo ang loob ng bibig nito. Hanggang ngayong grade 2 na sila ay alaskador pa rin ito sa kanya. Kaya naman, para nagdadalawang isip siya na kunin ang iniaalok nito. Kaya lang ay wala siyang panulak sa sandwich na baon niya, kaya tinanggap na rin niya ang juice. Paano ka? Sabi niya rito. Meron pa ako, nandito sa bag. Sige, inumin mo na yan. Salamat. Ngumiti ito sa kanya na para bang ito pa ang may utang na loob dahil tinanggap niya ang ibinibigay nito. Bumait na ngayat ng kababata niya. Wala pang 30 minuto mula na magsimulang muli ang kanilang klase ay nakaramdam siya na kakaiba. Nadudumi siya. Bakit kaya? Samantalang dumumi naman siya ng pagkagising niya. At hindi siya basta nadudumi lang. Parang kahit anong oras ay lalabas na iyon. Tumayo siya at lumapit sa kanilang teacher. Nagtaka naman siya kung bakit bigla nagkaingay ang klase. Ngunit talagang iba na ang nararamdaman niya kaya hindi na niya pinansin ang mga iyon. Ma'am, may I go to the toilet? Iyon kaagad ang sinabi niya para hindi na siya tanungin pa nito kung sasabihin niyang may I go out. Quiet class, saway ng teacher nila sa mga kaklase niya bago siya muling tignan. Okay Vera, you may go. Isang kaklase nila ang biglang tumayo at tinawag siya. Basahin mo nakalagay sa likod mo. Hinatak niya ang blouse ng uniforme habang nakalingon siya sa kanyang likod. May nakapanga siya papel doon. Tinanggal niya ang papel na nakadikit sa damit niya. Mabuti na lang at madali namang naalis iyon. Pagkatapos ay binasa niya ang nakasulat. Natatai ako, pahiyang-pahiya siya. Kaya pala nagkakaingay ang mga kaklase niya kahit naroon ang teacher nila. Natuon ang pansin niya sa nakangising si Orlan. Alam niyang ito ang may gawa niyon. Nakaupo ito sa likod ng desk niya. Hindi na niya inisip na naroon ang teacher nila. Bumuelta siya at sinugod niya si Orlan. Napakasalbahe mo talaga. Napakasalbahe mo. Pinagbabayo niya ito ng mga kamao niya. Wala na siyang pakialam kahit saan ito tamaan. Galit na galit siya. Nahinto lang siya nang may pumigil sa kanya. Vera! Orlan! Go to the guidance office. Dinig niyang galit na sabi ng teacher nila. Sukat doon ay bumalik na naman ang paghilap ng tiyan niya. At sa pagkakataong iyon ay hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Isang impet na tunog ang kumawala sa pangupo niya. Kasabay ang pag-alingasaw ng mabahong amoy. Ay tumaing nga! Nahiling niya na sana ay nananaginip lang siya o kaya ay nasa isang malayong lugar siya at walang isa man sa mga kaklase niya ang naroon.
Bago lumabas si Vera na kanilang gate, ay tiningnan muna niya ang oras sa wristwatch na suot niya. 9:45 ng umaga. Tamang-tama lang iyon. Kapag dumating sila ng pinsan niyang si Azenith sa pinakamalapit na mall, ay 10:00 na at bukas na iyon. Nang mailapat niya ang iron gate nila, ay napansin nila ang dalawang lalaki makakasalubong niya. Ang isa roon ay ang cute na pamangkin ng kapitbahay nilang si Mrs. Endaya. Unang kita pa lang niya sa lalaki, ay crush niya ito. Matangkad kasi ito at gwapo talaga, maporma pa ang get up. Balita niya ay taga Mindanao ito na nagbabakasyon lamang doon. Ang isa pang kasama nito ay walang iba kung hindi ang kontrepalong kapitbahay at kababata niyang si Orlan. Ang unggoy na lalaking dahilan kung bakit sa murang edad niya noon ay naranasan kaagad niya kung paano mangumonsume. Mabuti pa nga si Jesucristo, isang araw lang nagpasa ng krus, samantalang siya, mula noon kinder siya, ipasa na niya ang krus ng konsumisyon sa mga kalokohan ni Orlan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang insidente noong grade 2 pa lamang sila. Noon sa gulang lamang ng 8 taon, ay nagawa nitong pagplanuhan na magdala ng juice na may halong pampapurga at ipinainom sa kanya. Hinding-hindi mabubura sa isip niya ang pilyong kislap na mga mata nito nang hindi niya napigilan ang sarili na mapadumi sa gitna ng kanilang klase. Hindi na mawawala sa alaala niya na minsan ay ginawa siyang katawa-tawa nito sa buong klase nila. Lumakad na siya. She maintained a pleasant face, trying to ignore Orlan. Kung ito lang ang makakasalubong niya, ay siguradong sambako lang mukha niya. Kaya lang, ay kailangan niya magpapansin sa gwapong pamangkin ni Mrs. Endaya. Hindi magandang impresyon ang ibibigay niya kung makikita nito na kasimangot siya. Ngunit gaya ng dapat asahan, bago siya tumapat sa mga ito, ay nagsalita nga ang kanyang kababata. "Hi Vera, mukhang may lakad ka ah." Sa pangkaraniwan ay susuplahin dapat niya ito. Ngunit ayaw nga niya magbigay ng pangit na impresyon sa pamangkin ni Mrs. Endaya. Pinagalaw lang niya ang kanyang mga balikat kasabay ng isang tipid ng ngiti. "Pinag-iisipan ko pa kung ibibigay ko yung request mo," dagdag pa ni Orlan. Huminto ang mga ito nang mapatapat sa kanya. Nalito siya at napahinto. "Request ko?" Wala naman siyang natatandaan na nag-request siya rito ng kahit ano. Ang totoo, wala siyang natatandaan na kahit minsan ay lumapit siya ng kusa rito. "Oo, yung request mo na ako ang magiging first kiss mo." Dapat ay nagduda na siya sa pilyong hilat siya ng mukha nito kanina. Ang kapal talaga ng lalaking to. Antipatiko. "Thank you." Ani mong papuri ang sinabi niya rito at hindi tungayaw. Abot na yata hanggang sa magkabilang tainga ang ngiti nito. Matagal ko nang alam na sintipatiko ako. Kung hindi ba naman mag-request ka ba sa akin na ako magbigay ng first kiss mo? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Marami pang mura at alipusta ang gusto niyang pakawalan sa pagmumukha nito. Ngunit dahil sa kasama nito, ipinili na lang niya magsawalang kibo. Gigil na gigil siya. Walang sabi-sabi na binirahan na niya agad ng lakad. Bakit ba nakahaba na naman ang nguso mo riyan? Nakangiting po na sa kanya ng pinsan niyang si Azenith nang dumating ito. Naroon na siya sa bahay ng mga ito. Hindi niya ito dinatnan doon kaya naghintay pa siya. Wala pang 5 minuto ay dumating naman ito. May unggoy kasi ng asar sa akin bago ako pumunta rito. Ang kapal ng mukha, kakainis. Natawa pa ang pinsan niya. Para tuloy gusto niyang ma-offend. Akala kasi nito at ng iba pang nakapaligid sa kanila ni Orlan ay simpleng pagbibiro lang ang ginagawa ng lalaking iyon sa kanya. "Bakit? Ano na naman bang ginawa sa'yo ng isang yun?" Sabi ba naman sa akin, pinag-iisipan pa niya kung ibibigay niya yung request kong first kiss sa kanya. Lalong natawa ito. "Ano? Kita mo naman kung gaano kakapal ang apog ng lalaking yun. Ako pa magre-request sa kanya ng first kiss? Imagine that! Ilusyonado talaga." Ibinuhos niya dito ang ines na hindi niya naipamukha kay Orlan. Samantalang, kulang na nga lang pati nga nino niya, isumpa ko. Yun nga lang makasalubong ko siya sa daan. Allergic na ako sa kanya. At ang nakakainis pa, sinabi niya yun sa akin habang kasabay niya yung cute guy na pamangkin ni Mrs. Endaya. Ang mabuti pa, umalis na tayo para mabawasan ang pagkaasar mo. Mabuti pa nga. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa silya. "Huwag ka na pumasok sa loob.
na ipagpaalam na kita kay Tita Menchu. Ani Yang, ang tinutukoy ay ang mama nito. Subalit, hindi pa man sila nakakababa ng terrace ay hangos na lumalabas buhat sa kabahayan ang kawaksi ng mga ito. Azeneth, ang papa mo, inatake yata. Nandoon sa study, nakabulagta. Namatay ang papa ni Azeneth. Inatake ito sa puso. Sa panahon ng pagluluksa nito at ng tita niya ay inalalaya niya ang kanyang pinsan. Awang-awa siya rito. Lalo siya naawa rito nang mailibing ang bangkay ng tito niya ay sumambulat ang balita na bankrupt na mga ito. Sa katunayan, pati ang malaking bahay ng mga ito ay nailit ng creditors ng tito niya. Samantalang dati ay mas maalwan pa ang buhay ng mga ito kaysa sa kanila. May isa pang balita na talaga nagpamulat sa kanya ng husto. Ampon lang daw si Azeneth ng tito-tita niya at ayon sa tita Menchu niya ay ipapahatid na nito ang pinsan niya sa tunay na ina nito. Makikita pa ba tayo? Malungkot na tanong niya kay Azeneth na magpaalam ito sa kanya. Yumakap lang ito sa kanya. Nagkaiyakan sila. Mula na magkaisip sila ay nagisna na niya ito roon. Naging kaklase niya ito at kababata. Ito ang tinuturi niyang best friend. Mas malapit pa nga siya rito kaysa sa dalawang kapatid niya na mas matanda sa kanya. Kahit anong mangyari, I'll stay in touch, pangako niya rito sa kanya, na hindi naman nangyari. Ilang beses lang ito nag-text sa kanya. Sinabi lang nitong maayos ito sa poder ng tunay na ina nito. Kahit nag-aalala siya, ay wala siya magawa. Hindi na niya ito makontak. Wala naman ito ibinibigay na naiukol na address sa kanya. Tanging dasal na lamang ang niya para dito. Dasal na sana ay ligtas ito saan man ito naroroon. Nautusan si Vera ng mami niya na magbayad ng phone bill niya sa bangkong malapit sa gate subdivision nila. Hindi niya inaasahang makikita sila roon ni Orlan. Aatras na sana siya, kaya lang ay malamang na lalo lang siyang pauulanan nito ng kantsaw kapag ginawa niya iyon. Tinataga niya ang kanyang loob at pumila siya sa teller. Na makita siya nito ay umalis ito sa pila nito at lumipat sa likuran niya. Hi Vera, bati nito sa kanya. Tinanguan lang niya ito. Sana lang ay makahalata ito na wala siyang gana makipagtsikahan dito. Nakakapanibago rin na wala na sa subdivision sin Azeneth ano. Parang ang bait ng Judas, hindi siya umimik. Sinulyapan lang niya ito. Ilang libong beses niyang ipagdarasal na sana ay ito na lang ang nawala sa kanilang subdivision at si Azeneth na lang ang nanatili roon. Nagkakausap pa ba kayo? Bakit kaya biglang nag-iinteresado ito sa pinsan niya? Bakit mo naman naitanong? Kasi napansin ko na parang hindi ka na naglalalabas ng bahay mula nang umalis na rito sina Azeneth. Wala naman kasi siyang kasamang gumimik. Ang ibang mga kaibigan niya ay may mga trabahong pinagkakaabalahan. Samantalang siya ay isang buwan nang resigned sa dating trabaho niya bilang pharmacist sa isang malaking drugstore sa Pasay. Pinahinto na kasi siya ng mami niya mula roon na ma-hold up siya. Patungo siya sa sakayan ng FX taxi nang tutukat siya ng baril ng isang lalaki habang naglalakad siya. Maliit lang naman ang nakuhang pera sa kanya. Wala pang 2,000 yon. Ang relo namang suot niya ay di baterya na relo lang ng isang supplier nila. Ang pinanghihinayang lang niya ay ang hikaw niyang parlas na ibinigay ng daddy niya noong 18th birthday niya. Kaya heto siya, dakilang tambay. Pwede ba kaming pumasyal ni Elias sa inyo? Elias? Sinong Elias? Si Elias, yung pamangkin ni Mrs. Andaya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang crush niya ang tinutukoy nito. At tama bang narinig niya? Papasyalan siya nito. She tried to sound casual. Bahala kayo. Mahirap na kapag nahilita ng unggoy na ito ng crush niya si Elias na iyon ay malamang na makakahanap na naman ito ng dahilan para siya buskahin. Sige, mamayang gabi, papasyal kami sa inyo. Okay, nag-ooperate pa ba yung talyat ng Tito Ramil mo? Ang tinutukoy nito ay ang kapatid ng mami niya na may talyer sa pasunta mo. Oo, bakit? May sira bang kotse mo? Wala, si Papa kasi. Iniisip niya na magpa-assemble ng Wrangler Jeep. Nag-a-assemble pa ba ng sasakyan sa talyer ang tito mo? Oo, nag-branch out na nga sila sa Quezon City. Pwede mo kaming samahan ni Papa roon. Kaya naman pala para mabait na ito sa kanya. May hihingin palang pabor. Kahit naman hindi kita samahan,
Kilala ka naman ni Tito Ramil. Siyempre, iba kapag may kasama kaming kamag-anak niya. Tsak, mas malaki ang discount. Huwag mo nang babaratin si Tito Ramil. Mahal na ang pyesa ngayon. Hindi naman. Siyempre, kung malapit sa kanya ang magpapagawa, may extra care sa paggawa, 'di ba? Sigurado pa na hindi substandard ang gagamitin mga pyesa. Hindi naman gumagamit ng substandard na mga pyesa sa talyer si Tito Ramil. Saka, aanhin naman ng papa mong jeep. Ang dami niyo na kayang sasakyan. Bukod sa kotse nito, ay may isa pang kotse ang ama nito, isang van at isang SUV. Ipagbibili na kasi ni papa yung kotse niya. Kaya naman, gusto niya ng jeep. Kasi nga, pwede yun sa rugged terrain. Kukunin na kasi niya kina lolo yung pinapamanage niyang palaisdaan sa Bulacan. Siya na lang ang magmamanage. Sakitin na kasi ang lolo ko. Pagpapahingahin na raw niya. Kaya pag nangyari yon, sa Bulacan na kami pipirme, sila ni mama. Paano yung negosyo nyo? May import-export business sa mga ito. Bukod sa ama nito na siya namamahala, involved din ito at ang isa pang kapatid nito. Kami na lang siguro ng brother ko ang magpapatakbo nun. Tingin ko kasi mas gusto ni Papa sa Bulacan. Turn na niya sa pagbabayad kaya nahinto ang pag-uusap nila. Hindi siya makapaniwala na magiging ganoon kagaan ang pag-uusap nila. Kung hindi siguro siya palaging iniinis nito ay naging close friends sila. Pero baka hindi rin dahil tuwing nakikita niya ito, palagi na nakabalandra sa memorya niya ang alaala ng kahihiyan niya noong bata siya dahil sa kagagawa nito. Lalabas na sana siya ng bangko nang tawagin siya nito. Sabay na tayong umuwi. Hihintay na nga niya ito. Nakapag-apply ka na ba ulit ng trabaho? Tanong nito habang palabas sila ng bangko. Oo, pero parang malabo. Saan? Diyan sa Paranaque. Ano? Pharmacist ka ulit? Hindi. Medical transcriptionist na kung papalarin. Hindi man ngayon ang ganung trabaho Pero ang dami naman nag-a-apply. Talaga yata napakarami ng unemployed dito sa Pilipinas. Nafa-frustrate na nga ako. Isang buwan na akong tambay. Nakakainip na. Kung gusto mo, sa office ka na lang. Doon, marami kang pwedeng gawin. Napatingin siya rito. Parang gusto niyang pumayag. Inip na siya nang walang ginagawa. Kaya lang, ay hindi niya alam kung ang kabaitang pinakikita nito ay pansamantala lamang. Paano kung bumalik ang dating treatment nito sa kanya? Paano kung mapiko na naman siya sa mga nakakaasar na pronouncements nito? Pinili na lang niya ang pinaka-safe na sagot. Hayaan mo, pag-iisipan ko. Ilang saglit na natahimik sila. Pagkatapos ay muli nagsalita ito para nag-aalangan na. Vera, may tatanong ako sa'yo. Huwag ka sana magagalit. Kinabahan siya. Magsisimula na naman ba ito mang-asar? Tiningnan niya ito. Mukha namang seryoso ito sa gusto nitong itanong sa kanya. Walang pamilyar na pilyong tawa rito. Ano bang tatanong mo? Lesbian ka ba? Nagsimula na nga po. Hindi niya alam kung magagalit siya o matatawa sa tanong nito. Mukha ba akong tomboy? Hindi naman, pero hindi lang naman sa outward appearance nakikita ang pagiging lesbian ng isang babae. Sige nga, saan pa pala kung ganoon? Kasi, hindi ka naman nagkaka-boyfriend. Minsan ko lang nakita na may umakyat ng ligaw sa'yo, pero hindi naman nagtagal sa paniligaw yung lalaki. Nakakadalawang dalaw pa lang siya sa'yo, hindi na nagpakita ulit. Hindi siya makapaniwala na updated ito sa love life niya. To think na busy rin naman ito sa family business ng mga ito. But it doesn't mean na lesbian ako. Kung sa bagay nga, noon naman nag-aaral pa tayo, naging crush mo yung teacher natin sa PE nung third year tayo. Saka yung proctor natin sa NSAT, hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Natatandaan mo pa yun? Ngumisi ito. May photographic memory ako ikaw, bakit wala na yata ako nakikitang babae na dumadalo sa'yo? Balik naman niya rito upang mawala sa kanyang paksa. Ngumisi naman ito, pilyong-pilyo. Kinabahan na naman tuloy siya. Sabi na nga ba, interesado ka lang malaman kung may girlfriend pa ako o wala na. Don't worry, ipagre-reserba kita ng isang panahon sa buhay ko. Aminin mo lang na talaga ang secret love mo. Sasagutin agad kita. Biglang siniko niya ito sa tagiliran. Sabay bira ng malalaking hakbang. Antipatiko talaga? Antipatiko? Vera, may naghahanap sa'yo. Naroon sa sala. Pinatuloy ko na. Imporma ng mommy niya
nang puntahan siya nito sa kanyang silid. Wala siyang ideya kung sino ang naghahanap sa kanya dahil gabi na. Lampas 8:00 na nga ayon sa wristwatch niyang suot. Ini-off niya ang TV at sumabay na sa mommy niya sa paglabas. Sino ba naghahanap sa akin, Mi? Si Orlan, may kasama siya. Elias ang pakilala sa akin. Pamangkin daw ni Mrs. Andaya. Oo nga pala, nakalimutan niya na nagpaalam nga pala sa kanya si Orlan kanina na pupunta sa kanila mga ito. Bigla nag-about face siya. Oh, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng mommy niya. Magsusuklay lang ako sandali, mommy. Kung si Orlan lang iyon, ay maano ba kung magulong buhok niya o nangingintab ang ilong niya? Kaya pangit siya o maganda sa tingin nito ay wala siyang pakialam. Kaya lang ay crush niya ang pamangkin ni Mrs. Andaya. At kung sinamahan ito ni Orlan sa kanila para makausap, baka interesado ito sa kanya. Gusto niya yata niya kiligin, hindi lang pagsusuklay ang ginawa niya. Pinalitan din niya ng sleeveless cotton blouse ang baby tee na suot niya. Nagpulbo rin siya ng muka at nagwisik ng paborito niyang fruit-scented cologne. Umikot siya sa harap ng salamin upang matiyak na maayos siya bago bumaba sa sala nila. Tumutok kaagad ang mga mata niya sa kasama ni Orlan. Nakangiti ito sa kanya, ngunit wala siya nakitang extraordinary sa ngiting iyon. Good evening, bati nito sa kanya. Sabay tayo. Gumanti naman siya na pagbati dito. Ang hinahanap niya kakaibang ngiti ay nakita niya kay Orlan. Hi again, Vera, bati pa nito. Si Elias nga pala, nagbabakasyon dito. Pamangkin siya ni Mrs. Andaya. Galing siya sa Marawi City. Elias, si Vera, isa sa hidden beauties nitong subdivision. Hi Vera, bati ulit ni Elias sa kanya. Tinanguan lang niya ito at sinanyasan na maupong muli. Naipakilala ko na si Elias sa lahat ng magagandang chicks dito sa atin. Nakaligtaan kita, kaya ngayon lang kami nakapasyal dito. Nabura ang ngiti niya. Ang hudas, ipinangalandakan pa na kinaligtaan siya. Para na ring sinabi nito na siya ang least sa sinasabi nitong magagandang chicks. Can I offer you anything? Juice, soft drinks, or tea? Makikigaya na lang ako sa gusto ni Elias, sagot ni Orlan. May beer ba kayo rito? Tanong naman sa kanya ni Elias. Nadismaya siya sa nirequest nito. Tama ba namang maghanap kaagad ng beer sa host, lalo na kung noon lang sila nagkakilala? Matinubang lalaki ito, ngumiti ulit ito. Biro lang, kahit soft drinks lang o tubig, o kahit wala, okay lang sa akin. Mabuti naman, kung hindi, magiging bad agad ang impression ko sa'yo. Sandaling iniwan niya ang mga ito at nagpahanda sa kasambahay nila ng soft drinks. At naghanapis na ginawa niya kaninang hapon. Alam mo, pwede kang commercial model, sabi ni Elias sa kanya na makabalik siya sa sala. Natawa siya. Ang galing mo magpatawa. Hindi ako nagpapatawa. Totoong sinasabi ko. Maganda ka. Tingin ko, ganoon din ang lalabas sa print or VTR. Professional photo artist si Elias sa Marawi. Kaya totoo ang sinasabi niyan. Segunda naman ni Orlan. May consultancy firm pa yan sa Cagayan. Na-pirate nga lang yan ng isang advertising agency dito sa Manila. Kaya napaluwas yan dito. Dito ka na magtatrabaho? Curious sa tanong naman niya kay Elias. Hindi lang pala ito matangkad at gwapo. May binatbat din pala ito. At higit sa lahat, nagagandahan ito sa kanya. Posible, mag-uusap pa kami ng big boss bukas. Kapag nagkatrabaho ka dito, dito ka na talaga. Hindi ka na makakauwi sa Mindanao. Okay lang, tumira na rin naman ako rito noong mag-college ako. Tamang-tama, magkakaroon sila ng pagkakataong magkakilala pa ng lubusan. Who would ever know, baka ito na pala ang destiny na pinakahihintay niya. Kamuntik na siyang mapangiti sa ideya. Ikaw ba, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo ring tumira sa malayong lugar tulad ng province namin? Si Orlan ang nagtanong sa kanya. Why not? Masaya naman ako dito, pero welcome din sa akin yung idea na tumira sa isang malayong lugar. Malay natin, baka mas ma-enjoy ko roon. Hint iyon kay Elias na kung sakali, flexible siya kahit saan siya itira nito. Ano ka ba naman, Vera? Maghunos dili ka nga. Nakikipagkilala pa lang sa'yo yung tao. Hindi mo pa alam kung type ka niyang ligawan o type ka lang niyang kaibiganin. Kung saan-saan na namasyal yung imahinasyon mo. Inignora niya ang bulong na iyon na isang panig sa isip niya.
Ngumiti siya ng ubod tamis kay Elias. Mabuti yan na adaptable ka kahit saan ka mapatira. Tamang-tama, singit naman ni Orlan. Para kung kailangan na sa abroad tayo minsan, hindi ka mahihirapan. Napakunot noo siya. May namiss ba siya sa kanilang pinag-uusapan? Bakit iba yata ang sagot ni Orlan? Kung kailangan nasa abroad tayo, anong ibig mong sabihin? Alam mo naman ang nature ng negosyo namin, import-export. Kapag dumating yung time na makasal na tayo, syempre, magiging part ka na rin ng business namin. Kapag nangyari yon, talagang kung minsan, magta-travel tayo abroad. Nang gigigil na pinamay-awang niya ito. Nahihibang ka na ba? Of course not. Smug na sabi lang nito. I am on my sanest state of mind right at this moment. Tawang-tawa lang si Elias sa kanila. Halos umusok ang bunbunan niya sa inis. Pinipigilan lang niyang sarili dahil kahit papaano ay nahihiya siya kay Elias. Pero kung si Orlan lang ang kaharap niya, tsak na may kasama pang panalait ang denial niya. Gusto ba kita mangyari yun? Alam ko naman na pa-deny-deny ka lang. Pero ang totoo, matagal nang ako ang secret love mo. Nakalimutan mo na ba noong kinder tayo na lagi tayo ang pinagpapartner ng mga teachers natin? Right. That was before I smacked you with my left fist. Hindi kasi maintindihan ng mga teachers natin noon kung bakit ikaw ang pinakahuling taong gugustuhin kong makapartner. Tinawanan lang siya nito na animo ikapupuri nito ang ikinukwento niya. May pagkaastig ka talaga kahit noong mga bata pa tayo. Dahil hindi naman po pwede sa'yo ang diplomasya. Nuknukan ka ng kulit at maliliit pa tayo noon ay hari ka na ng kalokohan. Si Dennis the Menace ang idol mo at lahat na napapanood mong ginagawa niya ay gusto mong gawin din sa akin. I know, parang kinikiliti ang ngiti na sabi nito. Parang tuwang-tuwa pa ito sa mga sinasabi niya. You were the object of my affection when we were still in grade school. Pinandilata niya ito para ipamukha rito ang absurdity ng sinasabi nito. Affection? Object of your mischief is more like it. Hindi ko makakalimutan na lahat na naging uniform ko ay may mancha ng bubblegum. Paborito mong kumain noon at paborito mo rin idikit iyon sa upuan ko. At hindi lang sa 10 beses mo akong dinikita ng papel sa likod ko na kasinlaki ng billboards. Lahat ng pangit na moniker ay naisulat mo na sa mga iyon. Lahat ng klase ng pang-aasar ay nagawa mo na sa akin. Lahat ng mga disgrasya at aksidente ko noong mga bata pa tayo ay hindi talagang aksidente. They were all planned by you. Affection bang tawag mo roon? Sweetheart, bata pa naman tayo noon. Saka, kaya ko lang naman nagagawa sa'yo mga yon ay para pansinin mo ko. Nuknukan ka rin kasi ng suplada noong mga bata pa tayo. Kung iirap-irapan mo ko, ganoon na lang. Mahirap sa akin na intindihin yon. Lalo pa nga, at medyo popular ako sa mga kaklase at kalaro natin noon. Popular? Baka unpopular ang sabihin mo. Nireregaluhan nga lang na mama mo ang mga teachers natin kaya ka pumapasa sa conduct mo. Hindi man lang ito natinag sa sinabi niya. Para pa nga natutuwa ito sa pag-reminisce nila sa nakaraan. Pero alam mo, sa lahat namang nagawa ko sa'yo noon, ang pinaka-memorable sa akin ay noong grade 2 tayo. Yung pinainom kita ng juice na may pampapur. Stop! Pasigaw na saan niya rito. Napatayo siya. Huwag na huwag mong ipapalala uli sa akin ang tungkol doon. I swear, hinding-hindi ka na makakatungtong dito. Calm down, sweetheart. Biro lang naman. Lalo lang siya nagpuyos sa ines. And don't you ever dare call me sweetheart again. Hindi mo magugustuhan ang itatawag ko sa'yo. Ngumisi ito ng pilyong-pilyo. Bakit? Ano bang itatawag mo sa akin? Huwag mo nang alamin pa. Dahil baka pagsisihan mong bigla ang lahat-lahat ng kalokohang ginagawa mo sa akin. Really? I'm beginning to get intrigued. Hindi yata ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano yun. Pinukol niya ito ng matalim na sulyap. And in the process, nahagip ng tingin niya ang amused na si Elias. Nakakatuwa naman kayo. Ganito ba talaga kayo magbiruan? Natatawang tanong nito. Natahimik siya. Alam niya na kung may katiting man na interes ito sa kanya, pagkatapos marinig nito ang palitan ng lalong sumbatan ni Orlan, ay tsak na naglaho na iyon. Buwisa talaga ang hudas na Orlan na to? Si Orlan ang sumagot. Actually, lambingan lang namin ni Vera ang nakita at narinig mo. Tumawa at umiling si Elias. Tingin ko pare, negative ang rating sa'yo ni Vera. Malabo ka ng pumasa.
Ang tindi mo naman pala kasi noong mga bata pa kayo. Ano bang malabo? Dahil nga roon, kaya hindi ako makakalimutan ni Vera. Hindi ba, sweetheart? Baling nito sa kanya, nakangisi pa rin. At kung papayag ka lang, anytime sa lahat ng simbahan, willing ako na pakasalan ka. Nagbabaga ang mga matang itinuon niya rito. Ines na ines siya. Kulang na lang na mapaiyak siya sa ines. Paano ba naman siya magkakaroon ng love life kung ganoong bawat lalaking magka-interes sa kanya ay pinangungunahan na kaagad ni Orlan na animo may claim sa kanya? Kahit kailan, kahit magunaw pang mundo, hindi mangyayari ilusyon mo, Satan, na wala ang ngisi ni Orlan sa pangalawang itinawag niya rito. Nang buksan ni Vera ang front door nila, ay nakita niya roon sina Orlan at Tito Luis. Ang ama nito, nagpalitan sila ng pagbate. Pagkatapos ay niyaya niya pumasok ang mga ito. Napasyal kayo, kausap niya sa ama nito. Hindi niya pinapansin si Orlan. Sariwa pa rin sa isip niya ang pang-aasar nito. May kailangan po ba kayo? Oo, iha. Magpapasama sana kami sa iyo, sa Tito Ramil mo. Kung pwede ka, ipa-assemble ko na yung jeep na gusto ko. Ngayon na po ba? Oo, sana. Nagpaalam siya sa mga ito na magbibihis muna sandali. Maluwag na t-shirt at pantalong maong lang ang isinuot niya. Wala siyang gana magpaganda kung si Orlan lang naman ang makakakita sa kanya. Sumakay sila sa SUV ng ama ni Orlan. Sa likod kaagad na upo ang ama nito, kaya napilitan siyang tumabi sa nagmamanehong kababata. Sabi ko rito kay Orlan, yayain ka pumasyal sa palaisdaan namin sa Bulacan, iha. Kausap sa kanya ng ama nito na nasa daan na sila. Inunahan siya ni Orlan sa pagsagot. Tatanggihan lang naman ako nitong si Vera kapag niyaya ko siya pa. Napasulyap siya sa katabi. Parang himig nagsusumbong ito. Parang nagtatampo. Paano naman, iho? Wala ka na nakitang inisin kung hindi itong si Vera. Kunda nga namang gustong-gusto mo siyang bukskahin. Sa akin mo man gawin ang ginagawa mo sa kanya, ganoon din ang magiging reaksyon ko. Siya naman ang binalingan ng ama nito. Sa susunod na Sabado, maaga kami pupunta roon ng asawa ko. Sumama ka sa amin, iha. Naiinip din doon ang tita Dulce mo dahil wala siya makausap na babae. Palibhasa, pulos lalaki ang tauhan namin sa palaisdahan. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kasama si Orlan. Kami lang na misis ko ang makakasama mo. Sinulyapan uli niya si Orlan. Pormal ang anyo nakatingin lang ito sa kanilang unahan. Maano ba kung malaman itong gusto niyang sumama sa mga magulang nito kung hindi ito kasama? Hindi naman lihim dito na ina siya rito. Mga bata pa sila ay alam na nitong ganoon. Sige po, tito. Nang dumating sila sa talyer ng tiyuhe niya sa Pasong Tamo ay naabutan nila nagmamando ito sa isang mekaniko roon. Lumapit naman kaagad ito sa kanila na makita siya. Humalik siya rito. Tito Ramil, dinalahan kita ng customer. Natatandaan mo pa ba si Tito Luis? Aniyang ang tinutukoy ay ang ama ni Orlan. Ngumiti ito. Oo naman, iniabot nito ang kanyang kamay sa mag-ama. Kumusta pare? Ito na bang binata mo? Mabuti pare. Oo, yan na ang kababata nitong si Vera. Si Orlan, ang bunso ko. Tumingin sa kanya si Tito Ramil. Pagkatapos ay kay Orlan. Tito Ramil, let's get down to business. Maagap na sabi niya. May pagka-matchmaker ang tiyuhin niyang ito at wala siyang balak na pabiktima. Habang nakikipag-usap sina Tito Luis at Orlan sa kanyang tiyuhin, ay naglilibot-libot muna siya sa talyer. Mas gugustuhin niya makipagtsikahan sa mga mekaniko roon kaysa makiharap sa usapang kasama si Orlan. Tapos na ba ang isang ito? Tanong niya sa isang mekaniko na pinare-revolusyon ang makina ng isang bagong-bagong pickup truck na may malalaking gulong. Opo ma'am, ipapatas drive na lang kay bossing ito. Ang ganda, pero bakit ang lalaki naman yata ng gulong? Para mahihirapan yatang sumampang sasakay dito. Mahilig po kasi sa karera ang nagpagawa niyan. Sumasali po yata sa dirt road racing. Kaya po ganyan ang preference niya ng mga gulong nang ipa-assemble niya ito. Ibig mong sabihin, itatest drive niyo pa ito sa dirt road? Ngumiti ito. Hindi na ma'am. Bahala na po may-ari doon. Kailangan lang na ma-test drive ito bago niya kunin sa amin. Gusto mo ba ng ganyang sasakyan?
Bigla siya napabaling sa kanyang likuran. Naroon na pala si Orlan, sumunod sa kanya. Bakit nandito ka na? Tapos na ba kayo mag-usap ni na Tito Ramil? Hindi pa. Sila na lang ni Papa ang mag-usap. Sa kanya naman ang jeep na ipapagawa. Hinawakan nito ang hood ng pickup truck. Ang ganda nito, no? Ganito bang gusto mong sasakyan? Ayoko, sabi na lang niya kahit nagagandahan siya roon. Hindi naman ito ang pang-urban. Iniisip niya kung saan pa siya maaaring pumunta roon o kung kanino pa makikipag-usap upang huwag lamang tumagal ang pag-uusap nila ni Orlan. Kinakabahan na naman kasi siya para bang mauuwi na naman ang usapan sa pang-aasar nito. Ano kayang ayos mo kapag naka-miniskirt ka at sa ganito ka sasakay? Pilyong-pilyo na naman ang hitsura nito habang nagsasalita. Sinasabi na nga ba, lumayo na lang siya at tumingin-tingin pa sa ibang sasakyang ina-assemble doon. Ngunit nakasunod pa rin sa kanya si Orlan. Seryoso ako sa offer kong trabaho sa iyo, Vera. Pwede kitang i-train na purchaser doon. Medyo seryoso na rin ang anyo nito. Pharmacist ako, Orlan. Walang connection doon ang kahit anong trabaho sa office nyo. Pansamantala lang naman. At syempre, iti-train ka muna. Hindi ko naman sinabing doon ka na lang habang buhay. Of course, kung magugustuhan mo roon, hindi na kita palilipatin sa iba. Tiningnan niya ito. Bakit mo ba ito inaalok sa akin? Anong motibo mo? Medyo kumunot ang noo nito. Ano naman ang magiging motibo ko? Gusto ko lang naman makatulong sa'yo. Magkapit-bahay tayo. Hindi ka naman na iba sa akin. Sa amin for that matter. Mga sanggol pa lang tayo ay magkakaibigan na mga pamilya natin. Hindi ba sabat na dahilan yon para pagmalasakitan kita at matulungan? Wow, ang galing nun na. Pauyam ng turan niya. Gusto mo akong pagmalasakitan? O baka naman, gusto mo lang araw-araw na may naaasar, may nabibiktima ng mga practical jokes mo. Kung nandun na ako at magiging boss na kita, syempre, hindi na ako makakaangal. Kahit mayat maya mo kong inisin, wala akong magagawa. Boss na kita eh. Huminga ito na para bang pinagpapasensyahan lang siya. Bakit ba kasi napakapikon mo? Hindi mo ba pwedeng sakyan na lang ang mga biro ko? Dapat nga, tinatawanan mo na lang mga yon. Dapat, kinaaaliwan mo. Kaaaliwan ko? Hello? Tatawanan ko pa, sabi mo? Alam mo bang kaya wala nagkamaling manligaw sa akin? Ay dahil dyan sa mga pang-aasar mo, sa mga pronouncements mong akala ng iba, may claim ka na sa akin? Shucks! Kung alam lang nila na ikaw ang pinakahuling lalaking papayagan ko na magkaroon ng claim sa akin, kung alam lang nila, dumilim ang mukha nito sa mga sinabi niya. Paano naman kita liligawan ng matino? Saksakan ng suplada? Para bang tingin mo sa akin, ako na pinakapangit na nilalang dito sa mundo. Kung tingnan mo ko, para mas magugustuhan mo pang hawakan ng suka ng aso kaysa mapalapit sa akin. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Imposibleng pagbalakan siyang ligawan nito. Kung paano imposible rin na luminaw ang tubig sa imbornal at may gana pang magtanpo kunwari ang hudas. Wala namang maniniwala sa'yo na magiging seryoso ka sa paniligaw. Dahil alam na alam ko at alam din ng mga taong nakapaligid sa akin na mas gusto mong iligaw ako at hindi ligawan. Sukat doon ay humalakhak ito na ikinalingon sa kanila ng mga tao roon. I hate to admit this, but your brand of humor is still extremely good. Magaling ka pa rin mag-punchline, Vera. Napailing siya. Kahit isang hibla ng laughter lines ay wala makikita sa mukha niya. Malabong maaaliw siya sa pagkaaliw nito. Admit it, Orlan. Ganoon lang naman talagang tingin mo sa akin. Isang katatawanan, isang object of ridicule. Nahinto ito sa pagtawa. Hindi totoo yan. Orlan, tawag dito ni Tito Luis. Lumabas na pala ito sa maliit na opisina ng talyer. Ano na naman ba ang pang-iinis na sinasabi mo rito kay Vera? Tingnan mo nga, namumula na naman siya sa galit. Pa, hindi ko siya iniinis. Dumidiga ako. Ito naman ang natawa. Habang nasa talyer, pambihira ka naman iho. Hindi ka muna naghintay na makauwi siya sa kanila. Sa bahay ka manligaw. I bet, hindi mo siya mapapaniwala. Binalingan siya ng ama nito. Tama ba ako, iha? Hindi na po yata mauuso ang salitang seryoso riyan sa anak nyo. Bakit? Kung maliligaw ba ako ng seryoso sa'yo, papansinin mo ko? Hayo na naman ang tono nito. Para nagtatampo.
Pinili na lang niyang suplahin ito. Total naman ay nakaharap sa kanilang ama nito. Hindi siya nito babanata ng grabing pang-aalaska. Hindi naman kita gusto. Yun lang, maniligo na papasa sa akin ang papansinin ko. Lalong tumawa si Tito Luis sa isinagot niya. Sambakol naman ang mukha ni Orlan. Napailing siyang lihim. Kung umasta ang Judas, para bang maniniwala nga siya magkakagusto ito sa kanya. Ano na naman ba ang pinagtatalunan niyo ni Orlan? Tanong kay Vera ni Azinet nang pumasok siya sa bakuran nila. Mag-iisang linggo na ito sa kanila. Bumalik ito sa lugar nila pagkaraan ng mahigit 1 buwan. Pinagtangkaan daw ito ng masama ng stepfather nito kaya umalis sa poder ng tunay na ina nito. Kinupkup man ito ng kanyang mga magulang, palibhasa ay malapit talaga sa kanilang pinsan niyang ito at itinuturing pa rin itong pamangkin ng mommy at daddy niya. Naku, matutuyuan talaga ako ng dugo sa lalaking yon, sagot naman niya na ang tinutukoy si Orlan. Sabi ba naman sa akin, sabihin ko raw sa kanya kung anong theme ng kasal namin ang gusto ko at paghahandaan niya. Ang kapal talaga. Pinapatulan mo kasi, kaya lalo kang inaasar. Paano namang hindi ko papatulan ng unggoy na yon? Tuwing magsasabi sa akin ng mga nakakabalo na pronouncements niya, laging may ibang tao nakakarinig. Akala tuloy ng marami, boyfriend kong mokong na yon. Ew! Nangingilabot ako. Sakyan mo na lang kasi ang trip niya para tigilan ka na. Di na uy, akalain pa nun, nakakatuwaan ko na siya. Which is, of course, so very very far from the truth. Paano kung biruin kayo ng kapalaran at maging kayo? Tatawa-tawang tudyo nito sa kanya. Todo naman ang ginawa niyang pagkatok sa ibabaw ng garden set na kaharap nila. Kaawaan naman sana siya ng kapalaran. Gusto niya sa natitirang mga taon niya sa mundo ay maging mapayapa ang buhay niya. Na imposible mangyari kung ang makakatuluyan niya ay ang kontrapelo niyang kababata. Nasisiyahang pinagbasta ni Vera ang video library na ginawa niya. 1/3 ng maluwang na family room nila ay nilagyan niya ng divider. Ipinagawa niya iyon sa daddy niya. Nagsilbing shelves ng divider para sa mga DVDs at VCDs nilang lahat. Nilagyan niya ng sections iyon. May mga label ang bawat section. Magkakahiwalay ang mga iyon ayon sa genre ng mga pelikula. May section para sa action movies, sa horror, sa comedy at iba pa. May section din ng mga events sa kanilang pamilya na nakuna ng video. Ganoon ang nakikita niya sa mga tindahan ng DVD at CD. Pagkatapos ng church wedding ni Zenith, ay wala na naman kasi siyang mapagkakaabalahan. Nangako nga si Marvin, ang napangasawa nito, na ihahanap siya ng trabaho sa kumpanya nito. Ngunit iyon ay pagagaling pa ng mga ito mula sa mahabang honeymoon. Naakit siyang isalang sa DVD player ang video file ng birthday niya noong grade 1 pa lamang siya. Naalala niyang engrande ang handang iyon. Lahat ng mga kaklase niya ay imbitado. Isang bahagi ng video kung saan nakaakma na siyang hipan ang 7 kandila sa kanyang birthday cake ang napagtuunan niya ng pansin. Nakapikit siya roon. Obviously, ay tahimik na sinasabi ang kanyang birthday wish. Noon lang niya na-realize kung bakit patay na ang sinde sa mga kandila nang tumilat siya. Inunahan na siya ni Orla na hipan iyon. At ang Judas, umakbay pa sa kanya at umisi sa kamera. Malamang nakinunan din sila ng litrato sa eksenang iyon. Sa sumunod na eksena ay napailing siya dahil hinalikan siya roon ni Orlan. Bigla lang iyon, sa pisngi pa, pero huli-huli pa rin ang kamera na hinampas niya mukha nito. Napangiti siya. Sa ganoong edad niya, natuto na siyang suplahin ito. Mukhang tuwang-tuwa ka rin sa kuha natin ha. Naaalala mo pa ba yung feeling nung halikan kong pisngi mo? Napapikit siya at nagsimula magbilang sa kanyang isip. Okay na sana ang maghapon niya. Pero heto, at mukhang nakatakda ng masira. Hindi man siya lumingon, ay alam niyang si Orlan ang pumasok sa video library. Nakaramdam ka na ba ng kilig noong grade 1 tayo? Tumabi ito ng upo sa kanya. Bakit ba para ka multo? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Aniya sa halip na sagutin ang tanong nito. Umisod siya ng bahagya palayo rito upang magkaroon ng space sa pagitan nila. Huwag mo ngang iwasan ang sagot sa tanong ko. Tinatanong kita, anong feeling na mahalikan ka sa pisngi noong mga bata pa tayo? Wala. Nainis ako dahil nilawayan mo ang pisngi ko. Pasuplad ang sagot niya rito. Aroy, kunwari ka pa.
Aminin mo na kinilig ka. Bakit ba'y pinagpipilitan mong kinilig ako? Hindi kilig ang naramdaman ko noon. Nginig, pwede ba? Nanginig ako dahil sa pandidire na kumapit ang laway mo sa pisngi ko. Tumihimik naman ito. Lihim na natuwa siya. Mukhang sa wakas, inagawa rin niyang inisin ito. Bakit nga ba lagi nalang defensive ang moves ko sa mokong na to? Bakit hindi ko subukang maging offensive naman? At nang malaman ng unggoy na ito kung saan siya dapat lumulugar, gusto na sana niyang lapitan ang pinanonood nila. Kaya lang, ay mukha naging absorb na si Orlan sa panonood. Itinuon na lang niya ang mga mata sa seksyon ng DVDs na dramang kategorya. Alam kasi niya na hindi mahilig sa dramang kababata niya. Nahagip ng mga mata niya ang pelikulang April Snow. Napanood na niya iyon. Nabato siya sa nasabing pelikula. Mabagal ang pacing at ang istorya ay mabigat dalhin sa dibdib. Lihim na napangiti siya. Tama, iyon ang isasalang ko. Tingnan ko lang kung hindi maboard ang unggoy na to. Tingnan mo ako nakahampas ng palayok. Natutuwang sabi nito sa isang eksenang pinanonood nila. Nang mabasag ang palayok at sumabog ang mga barya, ay isa siya sa mga namulot. Nagkakagulo mga bata. Nagkagitgitan sila. Kaya marahil, iisang 5 piso coin lang ang napulot niya. Umiiyak na siya sa sumunod na eksena. Nilapitan siya ni Orlan. Ibinigay nito sa kanya ang maraming coins na napulot nito. Saka lang siya tumahan. Sa mga sumunod na eksena ay palagi na sila magkadikit. Madalas na hawak nito ang kamay niya. Ganuan nga ba noong mga bata pa sila? Bakit hindi na yata niya matanda niyon? Nagisna na niyang palagi sila nag-iinisan nito. Nakalakhan na niyang umiwas dito hanggang magagawa niya. Have you seen that? Nakangising bali nito sa kanya. Inirapan niya ito. Bata pa ako noon, kaya gullible pa ako. Lalo lumuwang ang pagkakangisi nito. Ano ba sa palagay mong tinutukoy ko? Yung kalapati na biglang sumulpot doon sa panyo ng clown na sinasabi ko? Yung magic? Ikaw talaga? Napaka-defensive mo. Anyone can't help it when you're around, particularly me. Lagi na lang umaandar ang utak mo sa pag-iisip kung paano mo ako kukonsumihin. Oy, below the belt na yan Hindi naman yung totoo. Showbiz, liars go to hell. Ang hirap sa'yo, pero min na lang masamang iniisip mong gagawin ko sa'yo. Para naman nakalimutan mo na iniligtas kita roon sa mga asong humabol sa'yo doon sa bahay na nasa likod ng school building natin. Saka nung minsan bumagyo ng signal number 2 sa Metro Manila, high school na tayo noon, di ba ako nagpahiram sa'yo ng raincoat kahit na nabasa ako? Totoo naman ang sinabi nito, ngunit ilan lang iyon kumpara sa mga kapahamakang tiniis niya nang dahil sa kakagawa nito. At dahil hindi ko rin makakalimutan na butiki sa nilagnat ako sa takot na maglagay ka ng bato ko noong grade 3 tayo, na nagawa mong painumin ako ng juice na may pampapurga. Hindi ko rin makakalimutan na ilang beses akong napahilot ni mommy tuwing mapipilayan ako kapag hinihila mong silya ko bago ako makaupo. Hindi ko rin makakalimutan na nagnakaw ka ng panty ko sa mga sinampay ng maid namin. Pagkatapos, ginawa mong flag iyon at iwinagay mo sa labas ng gate ng school natin noong second year high school tayo. At noong JS prom natin, hindi ba't iniligaw mo ng daan yung kapartner ko? Sana, kaya hindi niya ako nasundo sa amin. Hindi na ito nakaimik. Huminto na ang pinanonood nila kaya tumayo siya at pinalitan niyon. Tulad na naisip niya, ang pelikulang April Snow nga ang isinalang niya. Drama yata ito Angal nito na may 5 minuto na silang nanonood ng nasabing pelikula. Drama nga, bakit yan? Boring yan. May X-Men naman yata kayo. Yun na lang isalang mo. Nakikinood ka lang. Demanding ka pa. Wala sa loob na napataas ang baba niya at humalakip-kip pa siya. Bumaling ito para tignan siya. Hindi naman siya lumingon. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa screen. Nanahimik na ito at nanood na lang. Nagtataka naman siya kung bakit nagtitiis ito makipanood gayong mas maganda pa nga at pulo state-of-the-art ang appliances sa entertainment room ng mga ito. Sa kalagitnaan ng kanilang panonood ay may eksena na punta ang mga bida sa isang pribadong silid. Naging mainit na eksenang sumunod. Naasiwa siyang bigla. Ngaling-ngaling i-fast forward niya ang DVD. Ngunit kapag ginawa naman niya iyon ay tsak
Napauulanan siya nito ng pangangansyaw. Kung ngayon ko gagawin sa'yo ang ginawa mong paghalik sa pisngi mo nung grade 1 pa lang tayo, how would you feel, Vera? Halos pabulong na sabi nito. Napansin niya na kalapit na pala ito ng husto nang hindi niya namamalayan. Saglit siyang nanigas na maramdaman ang mainit na hininga nito sa gilid ng mukha niya. Para nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Sansaglit na tila magsasagulaman ang kanyang mga buto. Ngunit bago pa lumapat ang mga labi nito sa balat niya ay napatayo na siya. Naniningkit ang mga mata niyang pinamaywangan niya ito. Yan ang huwag na huwag mong gagawin, Orlan. Kung ayaw mong mula sa kanununuan mo hanggang sa magiging kaapu-apuhan mo ay isumpa ko. Hindi malaman ni Vera kung tatakbong papasok o bubuksan ang kanilang gate nang matanaw niyang patungo roon sina Orlan at Elias. Natatensyon na naman siya sa muling paghaharap nila ng kababata. Noong isang araw na makipanood ito ng DVD sa kanila, bago ito umalis ay hinalikan nito ang dulo ng daliri niya. Pagkatapos ay inilapat iyon sa pisngi niya. Bago pa siya makapag-react ay walang paalam na lumabas na ito ng video library. Hindi niya lubos maisip kung ano talaga ang totoo. Hanggang ngayon ay ayaw niya maniwala na may interes sa kanya si Orlan bilang isang babae. Ayaw niyang isipin na totoong may gusto ito sa kanya. She found it absurd. Paano ba naman niya hindi maiisip iyon? Mula pagkabata ay alaga na siyang inisen at gawa ng kalokohan ni Orlan. Imposible naman yata na kung mahal niya ang isang tao ay gugustuhin niya na gawan siya ng mga bagay na ikapapahiya niya at kagagalit. Wala siya nakikitang logic doon. Iisa lang ang nakikita niyang posibilidad kaya nagpapakita ng interes sa kanya si Orlan. He was yet to do the greatest mischief he could ever think of to blow her brains out. Kung paano nito gagawin niyon ay hindi pa niya alam. Mabuti na ngayon pa lang ay aware na siya sa posibilidad. Dahil gagawin din niya ang lahat, wag lang siyang mahulog sa bitag nito. Hi Vera, si Elias ang bumati sa kanya. Higit itong matangkad kaysa kay Orlan, kaya mula sa ibabaw ng Iron Gate ay natatanaw nito ang nasa loob ng bakuran. Ngumiti rin siya rito at pinagbuksan ng gate ang mga ito. Hi, napasyal kayo. May problema ba? Wala naman, sagot ni Elias. Gusto lang kita makausap. Tungkol saan? Giniyahan niya ang mga ito papasok sa kabahayan. Nag-iisip siya habang naglalakad sila. Hindi pa rin kaya ito nadismaya sa mga nakita nitong almost violent reactions niya kay Orlan nung una magpunta mga ito roon? Magpapaalam na kaya itong manligaw sa kanya? Grabe, matutuloy ni yatang kilig niya. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo na pwede kang commercial model? Napangiti siya. Nagpapatawa ka naman eh. Seryoso ako, Vera. May hinahanap kaming model para sa commercial ng isang brand ng teens cologne. Palagay ko, malaki ang potential mo mag-endorser nun. So, natuloy ka pa pala talaga sa ad agency na yun? Oo, mukha naman magandang trabaho, kaya pumayag na rin ako. Ano, mag-try ka na? May stage fright ako eh, hindi ako pwede riyan. Magagawa naman ng paraan yun. Ang importante, makita muna namin kung maganda pa rin lalabas ang mukha mo sa VTR. Kung papayag ka, bukas ng umaga, isasamahan kita sa office namin. Naku, subukan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo kung magta-try ka, diba? Anong malay mo? Bukod sa pagiging pharmacist mo, maging sideline mo pa ang pagko-commercial model. Hindi ko nga alam kung makakahanap ako ng trabaho sa propesyon kong tinapos. Kaya nga, habang wala ka pang trabaho, subukan mo kung pupwede ka sa sinasabi ko. Napansin niya na sa buong panahong naroroon sa kanila ang dalawa ay halos hindi nagsasalita si Orlan. Bagay na labis niyang ipinagtataka. Hindi naman ito dating ganoon. Okay, sige, susubukan ko. Good, di paano, dadaanan na lang kita rito bukas. Anong oras ba? Bago mag-9? Hanggang sa makaalis na mga ito sa kanila, ay wala man lang nasabi si Orlan. Nanibago tuloy siya sa kababata niya. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Elias, bago mag-alas 9 ng umaga, ay naroroon na ito sa kanila. Nakagayak na siya, kaya pagkatapos magpaalam sa mami niya, ay lumabas na sila. Nagulat siya dahil nag-aabang ang kotse ni Orlan sa tapat ng gate nila.
Nag-volunteer si Orlan na idaanan tayo sa ad agency bago siya tumuloy sa office. Paliwanag sa kanya ni Elias. Wala na siya nagawa kung hindi ang sumakay. Sa tabi ni Orlan siya pinagbuksan ng pinto ni Elias. Ito naman ay sa likuran na upo. Kinakabahan ka ba? Tanong sa kanya ni Orlan. Sa wakas, inagawa na nitong kausapin siya. Pinigil niya na mapangiti dahil ito ang mukhang kinakabahan at hindi niya alam kung sa muli nilang paghaharap o sa kanya magiging screen test sa ad agency. Weird. Medyo, sabi na lang niya. Kapag pumasa ka at naging commercial model na, baka hindi mo na kami pansinin. Sinulya pa niya ito at ninukatan ng ilong. Parang si Ryan. Siyempre, sisikat ka na. Hindi naman kasi ako artista at may sumisikat ba sa isang beses na paglabas sa commercial? Besides, hindi pa nga natin alam kung makukuha ako o hindi. May tiwala ko sa judgment ni Elias. Photo artist yan eh. Siyempre, maa-assess agad niya kung pwedeng isang talent o hindi. Tumingin pa ito sa rearview mirror. Di ba pare? Tumawa si Elias. Hintayin muna natin ang result ng screen test bago tayo mag-comment. Pero ako, 95% sure na papasa ka sa screen test. At dahil baka doon, madiskubre kang artista. Ano ka ba? Ang layo na ng narating ng imahinasyon mo. Talaga namang kapag tungkol sa'yo, maraming nararating ang imagination ko. Pilyo na naman ang itsura nito ng sulyapan niya. Tumawa si Elias sa sinabi nito. Hindi na lang siya umimik. Baka kung saan pa mapunta ang usapan. Sila na lang ni Elias ang umakyat sa office building ng ad agency. Si Orlan naman ay nagtuloy sa opisina nito. Isang lalaking matanda, marahil na kaunti kay Elias ang sumalubong sa kanila. Ipinakilala siya ni Elias dito na siyang boss daw nito. Sinamahan sila nito sa isang silid kung saan gagawin ang pagkuha ng VTR niya. Si Elias naman mismo ang kumuha ng kanyang still photos. Nang matapos sila, ay inihatid na siya ni Elias sa ibaba ng gusali. Isinakay na lamang siya nito sa taxi. Bago siya umalis, ay sinabi nito na okay ang resulta ng VTR niya. Ang still photos na lang daw ang hihintayin nito para makatiyak kung pasado na nga siya. Dakong hapon lang, bago ito umuwi kina Mrs. Endaya, ay dumaan ito sa kanila. Pasado raw siya. Sasabihin na lang daw nito kung kailan siya pababalikin sa opisina upang pag-usapan ng tungkol doon, pati na ang gagawin niyang TV commercial. Tuwang-tuwa ang mommy at daddy niya. Excited ang mga ito na magiging commercial model na siya. Siya naman ay hindi malubos ang kasiyahan. Hindi niya hiling iyon, i-display niya ang kanyang muka para tingnan ng iba. Wala siyang kahilig-hilig na magpakuha ng pictures at video. Ngunit dahil minsan lang naman ang mga bagay na ito ay nagpatianod na siya. Mabuti rin naman na may iba pa siyang ma-experience bukod sa pagbabasa ng mga reseta at pagsasaulo ng mga pangalan ng gamot. Bago sumakay si Vera sa SUV ng ama ni Orlan, ay napalingon siya sa bahay ng mga ito. Nakita niya si Orlan na nakatayo sa front door. Nakatingin ito sa kanya. Iyon ang araw ng pagpunta nila sa Bulacan. Isasama siya ng mga magulang nito na mamasyal sa palaisdaan ng mga ito roon. Mukhang naiinggit sa iyo ang kababata mo, iha. Nakangiting sabi sa kanya ni Tita Dulce. Parang gustong sumama sa atin. Madalas po ba siya sa palaisdaan ninyo? Bibihira. Nagpupunta lang yan doon kapag inuudya ka namin na dalawin naman ang lolo niya. Wala nga naman siya iba mapupuntahan doon. Pulos palaisdaan ng paligid. Malayo sa kapitbahay. Isa pa, talagang seryoso na siya ngayon sa pagtatrabaho. Lagi siya nakatutok sa negosyo. Kailangan niya raw talagang magsipag. Natutuwa naman ako dahil malaki na talaga ang iniasenso ng negosyo namin dahil sa kasipagan niya. Talaga naman pong kapag itinuon ni Orlan ang sarili niya sa isang bagay, marami siyang naa-accomplish. Tulad na lang sa pagtutuon na kababata niya ng pansin para konsumihin siya. Imagine, mula noong mga musmus pa sila hanggang ngayon, hindi ito nagsasawa. Siya na lang nang siya ang nakikita nito. Maiba ko, iha. Ikaw ba may nobyo na? Naku, wala pa po. Bakit? Wala ka pa bang napipisa sa mga maniligaw mo? Medyo natawa siya. Parang naulit lang ang pag-uusap nila ni Orlan noong unang beses. Ang pagkakaiba lang ay tsak na kababata niya na wala nga siyang boyfriend.
Wala naman po naliligaw sa akin ngayon eh. Aba, ibig mong sabihin, hindi pa rin naglalakas ang loob na manligaw sa iyo si Orlan? Ho? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Totoo bang narinig niya? Sa tingin naman niya ay hindi ito nagbibiro. Ngunit ang mga pagdiga ni Orlan ay itinuturing lang niya ang pagbibiro nito sa kanya na isang paraan lang iyon ng kababata niya para siya buskahin. Mga bata pa kayo, sinasabi na niya sa amin ng Tito Luis mo na ikaw ang liligawan niya. Naku, nagbibiro lang po ang isang yun. Hindi naman siguro. Noon nga maligaw siya ng iba, tinanong ko. Ang sabi sa akin, malabo raw ang pag-asa niya sa'yo kaya bumaling na lang siya sa iba. Nagka-girlfriend naman nga siya. 3 pa yata nga, hindi naman nagsipagtagal. Pero lately, ikaw na naman ang madalas niyang mabanggit sa amin. Nakakatuwaan lang po ako ng anak niyo. Nakakatuwaan akong buskahin. Palagay ko talaga, may tama sa iyong anak ko. Iba na mga kinikilos niya ngayon. Sabi ko nga rito sa Tito Luis mo, para ngayon pala nagbibinata si Orlan. Dulce, huwag mo na nga kumbinsihin si Vera. Wala talagang pag-asa sa kanyang anak natin. Binalingan siya ng matandang lalaki. Iha, ulitin mo nga rito sa Tita Dulce mo yung sinabi mo kay Orlan noong nasa talyar tayo ng tito mo. Ngumiti lang siya. Kalimutan na po natin ang tungkol doon. Alam mo, hindi pasado rito kay Vera anak natin. Tinapat na niya si Orlan na wala siyang gusto rito. Binalingan na naman siya ng ginang. Sayang naman Iha, noong mga bata pa kayo, napagkwentuhan namin ng daddy at mommy mo na sana kapag nagsilaki na kayo na rin ni Orlan na magkagustuhan. Iyon ang katotohanan matagal na niyang ini-ignore. Ngunit maliit pa lamang sila ni Orlan ay napapakiramdaman na nga niyang ganoon. Katwiran niya, kung ayaw naman niya ay hindi siya mapipilit ng kanyang mga magulang na siya naman nga nangyari. Sorry po tita, hindi niya yata matutupad ang wish ninyo. Naiintindihan ko. Ang sa amin lang, baka sakali lang naman. Nang pumasok ng sinasakyan nila sa barangay na ayon kay Tito Luis ay nakakasakop daw sa palaisda ang pag-aari ng mga ito, naging baku-baku ng daan. Kaya naman pala gusto nito magpa-assemble ng jeep. Dirt road pala ang patungo sa palaisdaan. May 10 minuto yata sila nagtiis sa maalog na daan bago nila narating ang maluwang na fish pond. Ang likuran niyon ay niyugan. 6 na maluluwang na pitak naman ng palaisdaan. Ang isang pitak ay nilusungan ng ilang kalalakihan at halos tuyo ng tubig doon. Inaani na nilang sugpo kaya pinutuyuan ng isang pitak na iyon. Imporma sa kanya ni Tito Luis. May kalakihan ng bahay sa gitna ng palaisdaan na yari sa bato at brick. Ang pagkakayari niyon ay hawig sa mga bahay ng Kastila noon. Malapad at maluwang ang balkonahin niyon na nakaharap sa bukana. May nakita siyang duyang yantok na nakabiting sa gitna. Katabi niyon ang isang tumba-tumba na yari din sa yantok. May isang kubo rin na malapit sa bukana ng fish pond. Sa hula niya ay doon nakatira ang bantay. Nakapatahimik ko pala rito, ang malamig na simoy ng hangin, sabi niya kay Tita Dulce. Kaya nga nagustuhan namin ang Tito Luis mo lugar na ito. Halika, umakyat muna tayo sa itaas at na makapagpalamig tayo. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang sumalubong sa kanila. Natatandaan niyang ito ang lolo ni Orlan na si Lolo Poldo. Ilang beses na niyang nakita ito sa bahay ng kanyang kababata lalo na kapag may mga okasyon. Aba, tingnan mo nga naman, kasama pala ninyo ang nobya ng apo ko. Nakangiting tudyo sa kanya na matanda. Napatingin siya kay Tita Dulce. Nagkibit balikat lang ito at ngumiti. Inimbitahan namin siya papa. Nagmano siya rito, bunsod ng paggalang. At para namang kiniliti ito, tuwang-tuwa at lalo siyang tinukso. Mahusay talagang pumili ng nobya ang apo ko. Maganda na, magalang pa. Bakit nga pala hindi ninyo kasamang nobyo mo ha, Vera? Ikinagulat niya, nakilala pala siya nito. Lolo Poldo, hindi ko po boyfriend si Orlan. Kababata ko lang po siya. Aba, just came batang yan kahina-hina. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin napapasagot. Samantalang noon pa siya gumigiri sa'yo. Lalo siyang nalito sa sinabi nito. Ano bang akala ng matandang ito sa kanya? Manok? Papa, lubayan niyo na si Vera. Saway dito ni Tito Luis.
Hindi niya type ang apo niyong Pilyo. Napakagaling mambuska na ewan ko ba naman kung kanino nagmana. Pinariringgan mo ba ako ha, Luis? Napatingin siya. Ngayon, alam na niya kung saan nagmana ng pagiging Pilyo si Orlan. Naku, hindi ho papa. Ang ibig ko lang namang sabihin, inaayawan ng babaeng niyang apo niyo dahil sobrang mapambuska. Si Tita Dulce na pumutol ng diskusyon ng mag-ama. Dinala siya nito sa sala. Hindi nagtagal, inalapitan sila ng isang babae na ayon kay Tita Dulce ay asawa ng bantay roon. Dinulutan sila dito ng buko juice, suman at buko pie. Na makapagpahinga, isinamahan siya ni Tita Dulce na manood na nagsisipag-ani na sugpo. Nagkakaingay ang mga tauhan, lalo na nang lumapit sila. Ganyan talaga mga yan, nangingiting sabi sa kanya ni Tita Dulce. Palibhasa, bihira makakita ng dalagang mga yan na magsawa sila sa panonood ng mga nagsisipagang ani ay nagpahinga sila sa duya ni Tita Dulce. Maya-maya lang ay tinawag naman sila ni Lolo Poldo. Dumulog na raw sila sa hapag para sa pananghalian. Malalaki ang sugpo na ipinaluto nito. Mayroon ding inihaw na tilapia at ginataang hipon. Dulce, ihanda mo ng gamot para sa alta presyon. Pagbibiro tuloy ni Tito Luis na makita nito kung ano-ano mga nakahain. Nag-enjoy talaga siya sa pananghalian. Pakiramdam niya ay nadagdagan kaagad ang timbang niya sa sobrang kabusugan. Naglakad-lakad siya sa paligid ng fish pond pagkatapos naakit siyang libutin ang mga prinsa. Nakita niya ang kinakapitan ng talaba mga iyon. Sinubukan niyang tungkabi ng isa. Hindi man ang iyon natinag. Baka masugatan ka lang yan. Napakislot siya at muntik na mawala ng balanse sa biglang nagsalita. Maagap naman siyang nahawakan nito bago pa siya malaglag sa prinsa. Hindi niya alam kung bakit nag-alsahan ang mga balahibo niya sa katawan sa paglalapit nilang iyon. Orlan, anong ginagawa mo dito? Sumunod ako sa inyo. Mainayos lang ako sa office at pagkatapos, nag-travel na ako papunta rito. Disimula doon kumalas siya sa pagkakahawak nito. Gusto mo ba ng talaba? Wag na lang, mahirap tong kabin. Saka tapos na kami mag-lunch. Nakapag-lunch ka na ba? Hindi pa. Halika, samahan mo ko para naman may makausap ako habang kumakain. Wala naman siya nakikita ang indiksyon ng kapilyuhan nito kaya sumama siya. Close ba kayo ng lolo mo? Naitanong niya rito habang magkasunod sila naglalakad sa pilapil. Medyo, bakit mo naman naitanong? Wala naman, naisip ko lang na siguro sa kanya ka nagmana. May pagdududang sinulyapan siya nito. Bakit mo naman nasabi yan? Medyo palibiro din kasi yung lolo mo. Biniro ka ba niya? Kibit balikat ang isinagot niya rito. I bet, iminamatch na naman niya tayo. Hindi na lang siya umimik. Nasa harap na sila na hagdan nang huminto ito at humarap sa kanya. Tila nangaarok ang anyo. Kung seryoso ba ako maligaw sa'yo, papayagan mo ko? Noong unang tanungin siya ni Orlan tungkol sa bagay na iyon, inag-aasaran sila kaya sinupla lang ito ni Vera. Ngunit ngayon ay seryoso ang itsura nito. Hindi niya tuloy alam kung ano ang isasagot doon. Kahit naman negative ang rating mo sa akin ngayon bilang admirer mo, patutunayan ko naman na karapat-dapat din na pansinin mo ako. Dagdag pa nito sa hindi niya pagkibo. Kailan mo naramdaman na gusto mo akong ligawan? Tanong din niya sa halip na sagutin ito. Huwag mo na lang alamin dahil baka hindi ka lang maniwala. Kung nagsasabi ka ba ng totoo, bakit hindi ako maniniwala? Kulang na lang, isikmata niya ito dahil sa itsura nagtatampo na naman ito. Dahil marami ng instances na nagsabi ako ng totoo pero hindi mo naman ako pinaniwalaan. Sinanyasa na siya nito na mauna nang umakyat. Sandaling nahinto ang pag-uusap nila nang salubungin sila ni Tita Dulce. Pinaghanda nito ang kawaksi ng tanghalian ni Orlan. Sa palagay niya ay nakahalata si Tita Dulce na may seryoso silang pinag-uusapan ni Orlan kaya iniwan din sila kaagad nito. Itry mo naman please. Nang lingunin niya si Orlan ay nagsusuma muna ang anyo nito. Na ano? Nakalimutan muna ang mga nakaraan natin na hindi maganda. Magsimula ulit tayo. Kunwari, magkaibigan lang tayo at magkapitbahay. Period. Hindi nadudugtungan ng mga sumbatan sa nakaraan. Yung walang inisan, yung kapag may sinabi ako o ginawang pabor sa'yo, hindi ka magdududa
na baka may niluluto na naman akong kalokohan na ikapapahamak mo at tatratuhin mo rin ako kung paano mo tinatrato ang iba. Totoo ba ang naririnig niya? Para hindi si Orlan ang nagsasalita. Nag-born again kaya ito? O may ininom na potion na nakapagpabago ng pagkatao nito? Ang hirap naman yata ng gusto mo mangyari. Bakit naman magiging mahirap? Kasi nga, makita lang kita, kinakabahan na agad akong baka may gagawin ka na namang kalokohan sa akin. Tila naman, nasaktan ito sa sinabi niya. Yumuko ito sa pinggan sa harap nito at hindi na umimik pa. Hanggang sa matapos itong kumain, wala na namagitang usapan sa kanila. Kapuna-puna ang kawalan ng sigla nito hanggang sa sumapit na ang hapon at kailangan na nilang umuwi. Para tuloy na awa siya dito. Masyado nga yata siya naging malupit dito. Inaway mo ba ang apo ko? Usisa sa kanya ni Lolo Poldo nang mapadaan siya sa tumba-tumbang kinauupuan nito. Hindi po Lolo. Bakit ganoon ang ayos niya? Lulugo-lugo. Parang matandang binatang kinupasa na ng pag-asa at panahon. Kamuntik na siyang matawa sa paghahambing na ginawa nito. Ang mabuti po siguro, siya na lang ang tanungin niyo Lolo. Hindi naman magtatapat ang isang yon. Siyempre, lalaki, mataas ang amor proprio. Matanong nga kita Vera, may pag-asa ba sa iyong apo ko? Bumuntong hininga siya. Sa tingin niya ay hindi na dapat pang itanong iyon sa kanya. Dahil obvious naman na mula pa noong mga bata sila ay kalaban na ang tingin niya kay Orlan. Pwede po bang wag ko na lang sagutin ang tanong nyo? Aba, ibig palang sabihin, may lihim ka rin na pagtingin kay Orlan? Napatingala siya sa kisame. Nang pauwi na sila ay hindi man lang siya niyaya ni Orlan na sumabay sa kotse nito. Nagpauna pa itong umalis. Bumuntot na lamang ang SUV ng mga magulang nito sa kotse. Magmula noon ay hindi na niya napagkikita si Orlan. Hindi na ito dumadaan sa kanila. Kapag lumalabas ito ay pirming sakay lang ng kotse. Nahinto na rin ang pagja-jogging nito sa bisinidad ng kanilang subdivision. Balita niya ay sa gym na lang ito nag-e-exercise. Alam niyang umiiwas lang na makipagkita sa kanya si Orlan. Nakadama tuloy siya ng guilt. Hanggang isang araw ay pinuntahan siya sa kanila ni Elias. Ibinigay sa kanya nito ang call slip na mula sa ad agency na pinaglilingkuran nito. Kailangan na niya mag-shoot para sa kanyang TV commercial. Isang brand daw iyon ng pambabaeng cologne. Kinakabahan talaga siya. Bagong bagay iyon para sa kanya at hindi niya alam kung ano ang dapat asahan. Para tuloy gusto niya magpahatid kay Orlan. Sa tingin niya, makabubuti sa kanya na mga sandaling iyon ang pambubuska nito upang mawala ang stage fright niya. Ngunit walang Orlan na magpresenta maghatid sa kanya sa pagkakataong iyon. Si Elias lang ang naghatid sa kanya gamit ang kotse ni Tito Luis na hiniram nito. Ayaw naman niya magpasama sa mami niya. Matanda na siya para samahan pa ng kanyang ina. Matagal din pala bago mabuo ang isang TV commercial. Ayon kay Elias, ay isang linggo ang kanilang shoot. Sa park lang naman ng isang mall ang eksena at 4 silang babae na kukunan. Sa ikalawang araw ng shooting day, pagkatapos maika ng isang eksena, napansin niya ang bulto ng isang lalaki sa isang panig ng park. Parang si Orlan iyon. Humakbang siya para lapitan ito. Ngunit mabilis na nawala ang lalaki. Gusto niyang isipin na nakasubaybay sa kanya ang kababata niya. Ngunit alam din niya na abala ito sa opisina kaya imposibleng bantayan nito ang shooting niya. Wala ba talagang pag-asa sa iyo si Orlan? Tanong ni Elias sa kanya. Pauwi na sila noon. 3 araw na ng kanilang shoot. Tiningnan niya ito. Nakatuon lang naman ang mga mata nito sa kanilang unahan. Napapangiting sumulyap ito sa kanya. Huwag ka sanang mapipikon. Lahat naman halos na nakapaligid sa inyo, yun ang iniisip. Elias, hindi dapat pinag-iisipan na magbabago pang relasyon namin ni Orlan. Magkababata lang kami. Hanggang doon na lang iyon. Teka nga pala, bakit mo naman naitanong? Naawa kasi ako sa kanya. Tuwing makikita ko siya, ikaw ang itinatanong niya sa akin. Kumusta na raw ang shoot mo sa commercial? Kung hindi ka raw ba nahihirapan? Kumakain ka raw ba sa oras? Sabi ko nga, siya na lang ang magtanong sa'yo. Hindi naman siya kumikibo kapag sinasabi ko yun. Namimiss lang no na may inaasar-asar siya. Ang sabihin mo, in love sa'yo si Orlan. Napabuntong hininga siya. Lahat na lang ng tao, nagsasabing mahal siya ng kababata niya.
O ina ba ang pagtanggi niya kaya pinili na lang ni Orlan na manahimik? Alam mo bang sumisilip siya sa shooting mo? Nagkibit balikat siya. Tama palang palagay niya. Si Orlan nga, ang lalaking minsan, ay nakita niya nanunood sa shooting nila. Umalis lang ito kaagad bago niya makumpirma. Sinulya pa niya sa sulok ng kanyang mga mata si Orlan. Kahit minsan, wala siya nakitang indikasyon na interesado ito sa kanya bilang babae. At natitiyak niyang iyon ay dahil naunahan na ito ng claim ni Orlan sa kanya. Dapat siguro, umalis ako sa lugar na ito. Bakit naman? Ha? Anong bakit naman? May nasabi ba siya? Sabi mo, dapat siguro, umalis ka sa lugar na ito. Napalakas pala ang pagsasalita niya. Naisip lang naman niya iyon dahil baka sakali na maging libre na sana siya na makita ibang potensyal na manliligaw. Kung doon lang kasi siya sa lugar nila, malabong may tumalo pa kay Orlan sa pag-aakalang taken na siya nito. Kapag nagbakasyon ako, sabi na lang niya, magbabakasyon ako kahit 1 taon lang. Sa Aklan, sa Palawan, o kahit sa Bohol. Malakas ang naging tawa ni Elias. Grabe ka naman magbakasyon, 1 taon. Joke lang yun. Tumahimik na siya. Parang sine na sumulpot sa alaala niya ang eksena noong muntik na siyang mahalikan ni Orlan at iyong noong halos yakapin siya nito upang hindi siya mahulog sa pinsa ng fish pond. Sa parehong pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi nga lang niya pinansin iyon, pero alam niya hindi niya makakalimutan ang nararamdaman niya noon. Ngayon, may isang posibilidad na gumigiit sa utak niya. Posibilidad na bigyan niya ng pagkakataon si Orlan na patunayan nito ang sinasabi nitong panliligaw sa kanya. Ipinilig niya ang ulo. Desperado na ba ako or what? Bakit ko pinag-iisipang bigyan ng chance na manligaw sa akin ang mapang-asar na Orlan na iyon? Something wrong? Maang na napalingon siya kay Elias. Masakit bang ulo mo? Naku, hindi. Huwag mo na lang akong pansinin. May naaalala lang ako. Si Orlan? Pabirong sabi nito. Hindi. Disimuladong sumagap siya ng hangin habang iniisip ang susunod niyang sasabihin. Tell me, Elias, kung nagkataon ba na walang interes sa akin si Orlan? Do you think na magkakagusto ka sa akin? Ha? Isang alanganing ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Huwag mo na ngang sagutin. Nagbibiro lang ako. Nakita niyang gumalaw ang mga balikat nito. Actually, hindi pa talaga ako nakaka-recover sa pagka-broken hearted ko. Last year kasi, ikinasal sa iba yung babaeng mahal na mahal ko. Girlfriend mo? Hindi. Niligawan ko. Ang totoo nga niyan, nakikita kong sarili ko kay Orlan. Ganyan din ako kadesperado noon na manligaw kay Sunshine. That's her name. Kaya lang, ibang mahal niya. Kaya hindi niya ako mabigyan man lang ng pansin. Siya ang talagang dahilan kung bakit umalis ako sa Mindanao. Dito sa Manila, baka sakali na makalimutan ko na siya. Mahirap bang ma-broken hearted? Hindi mo pa ba nararanasan kahit sa isang crush lang? Hindi maswerte ka. Mag-uusisa pa sana siya na bigla magpreno ito. Mabuti na lang at naka-seatbelt siya. Kung hindi ay tsak nang umudngod na siya sa dashboard. Anong nangyari? Yung babae, muntik ko nang masagasaan. Bigla na lang natumba sa kalye. Anito habang inaalis ang seatbelt. Pagkatapos ay bumaba ito ng kotse upang lapitan ng isang babaeng noon lang niya napuna na nakahandusay nga sa kalsada. Bumaba na rin siya. Humihinga pa ba? Tanong niya kay Orlan. Hinawakan nito ang pulsuhan ng babae. Oo naman, hinimatay lang naman ito. Dalhin na lang natin siya sa ospital. Kinuha niya ang bag ng babae at binuksan niya ang hulihan ng kotse upang mailagak ito roon ni Elias. Pagkatapos ay ibinuwelta nito ang kotse palabas ng subdivision. Hindi pa man sila nakakalabas doon ay nagkamali na ang babae. Bumangon nito sa puwang ulo. Anong nangyayari? Wika nitong nalilito. Sino kayo? Elias Martin po ang pangalan ko at itong kasama ko si Vera. Hinimatay po kayo, ma'am. Maagap na sagot ni Elias. Muntik ko na kayong masagasaan dahil sa gitna ng kalsada kayo tumumba. Dadalhin po namin kayo sa hospital ngayon. Maraming salamat sa pagmamagandang loob ninyong tulungan ako. Ako naman si Ellen Ramos. Nahihilo pa nga ako. Kailangan po talaga kayong madala sa ospital. Aniya, dati na po ba kayong nahihilo?
May sakit po ba kayo? Wala naman akong alam na sakit ko. Napagod lang siguro ako ng husto. Isa pa, ilang gabi na ako nahihirapang matulog. Taga rito rin po ba kayo sa subdivision? Singit na tanong ni Elias. Hindi, taga Novaliches ako. Ang layo na po ng narating ninyo. Bakit po kayo nakarating dito? May pinuntahan ba kayo rito? Mahabang kwento iho. Pero ang totoo, hinahanap kong anak ko na matagal nang nawawala. May nagsabi sa amin ng asawa ko na dito raw matatagpuan ang nawawala kong anak. Hindi naman niya matukoy ang eksaktong address. May picture po ba kayo ng anak nyo? Mayroon. Kaya nga lang, sanggol pa siya noon. Ibig niyo pong sabihin, sanggol pa siya na mawala sa inyo? Ganoon na nga, dinukot ang anak ko sa amin kaya siya nawala. Ilang taon na po ba siya ngayon? Birthday niya ngayon. Eksaktong 23 years old na siya ngayong araw na ito. Nagkatinginan sila ni Elias. Paano nga naman bang mahahanap ng ginang ang anak nito kung hawak nitong larawan ay kuha pa ng sanggol pa lamang ito? Maari bang pakitawagan na lang asawa ko? Nasa bag na dala kong cellphone. Pinuklat niya ang bag ng ginang at hinanap doon ang cellphone nito. Sinabi nito sa kanya ang pangalang dapat niyang hanapin sa phone book. Ariel Ramos po ang pangalan ng asawa niyo. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon kaya niya naitanong. Oo iha, kung narinig mo na ang pangalan niya, hindi iyon imposible. Dati siyang professional dancer at choreographer sa TV noon. Tinawagan niya sa cellphone ng asawa nito. Gulat na gulat ang lalaki. Itinanong nito kung saang ospital nila dadalhin ang asawa nito. Sinabi nitong papunta na ito roon kaagad. Pwede na sana kung umuwi na lang, sabi ng ginang pagkatapos niyang makausap ang asawa nito. Medyo bumuti-buti na ang pakiramdam ko. Pero mabuti na nga siguro makapagpa-check up ako. Hindi din naman mapalagay ang asawa ko sa kalagayan ko kung uuwi ako sa amin na hindi natitingnan ng doktor. Nang makarating sila sa ospital ay hindi matapos-tapos ang pasasalamat ang gilang sa kanila ni Elias. Hinintay pa namang nilang dumating ang asawa nito bago nila iniwan. Gabi na tuloy sila nakauwi ni Elias. Hinintay pa nilang dumating ang asawa nito bago nila iniwan. Gabi na tuloy sila nakauwi. Pagtapat ng kotse sa bahay nila at makababa siya ay nakita niya si Orlan na parating mula sa kabilang dulo ng kalsada. Nakatingin ito sa kanila. Sabik na tinawag niya ito kasabay ng isang ngiti. Orlan! Isang tango at nanghihinakit na tingin ay ginanti nito bago ito lumiko papasok sa gate ng mga ito. Nasaktan siya sa iniasal ng kanyang kababata. Bakit ganoon mga kafelisidad? Nagkakagusto na din ba si Vera kay Orlan? Dahil naaapektuhan na siya sa mga ikinikilos ng binata? Kaya naman, abangan!